Forms of panloloko. Ang kailangan dyan, yung unit natin against cybercrime, malakas talaga. Kasi trace mo yung IP address, kung sino may Ang nalulungkot ako yung panloloko ginamit yung batang may sakit, may picture pa. Ayan. Kung pala, nanloloko pala yun, ano? So, kita mo, ang daming nagre-react. Nagko-comment. Tsaka yung email na nagagamit yung pangalan ng kaibigan mo na nasa ibang bansa siya. Tama. Ay, totoo yan. Diba, may Ay, mga hinahap daw. Kapagala ng tulyan. Yes. Dami. Dapat tawagan mo yung kaibigan mo. Na-hold up ka ba? Bago ka magbigay. Kamusta natin lagay ng bentahan ng isda dyan po sa Los Baños, Laguna matapos tamaan ng fish kill ang mga palaisdaan doon at may report si Katrina Son. Katrina? Iga ng mga nagbebenta nga ng isda dito sa pamilihang bayan ng Los Baños, Laguna, mas naging mapamili na raw or mapili na sa mga isdang ibinebenta dahil nga sa mga napapabalitang fish kill ngayon. Karamihan sa mga nagbebenta ng isda dito piniling magbenta na lamang ng tilapyang talisay dahil sa fish kill. Naabutan naming nag-aayos ng mga itinitindang isda si Aling Restitita Carpio. Aniya, dati raw ay nagbebenta siya ng mga tilapyang puti o yung galing sa mga fish pond sa Laguna de Bay. Ngunit nang mapabalita na raw ang fish kill, tilapyang talisay na raw ang kanyang ibinibenta. Mas napapanatag raw kasi ang mga mamimili pag nalaman na galing talisay ang ibinibenta niya. Ang ibang tindera naman ng isda, di na nagtitinda ng tilapia. Ibang isda na raw muna ang kanilang ibebenta. Mas nagmahal na raw kasi ang tilapyang talisay ngayon dahil sa karamihan iyon ang ibinebenta. Pati mga mamimili, di na raw muna bumibili ng tilapia. Bukod sa nagmahal raw ito, natatakot rin daw sila sa fish kill. At yan na muna ang latest update mula dito sa Los Baños, Laguna. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. At samantala matapos sumama ang pakiramdam ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao dahil sa pabago-bagong panahon sa Los Angeles, California, patuloy na niya ang kanyang training para sa nalalapit nilang laban ni Timothy Bradley Jr. sa June 10. Sumabak sa light run si Pacman na sinundan pa ng closed-door sparring session. At para lalong maalagaan si Pacman, nasa LA na rin ang bago niyang assistant trainer na si Marvin Somodio. Pinalitan ni Somodio si Alex Ariza na umalis sa Team Pacquiao upang bigyan atensyon ng isa pa niyang kliyente, si Julio Cesar Chavez Jr. Pasundahan na po natin ang mga maksyong balita sa umaga ito. Darito na ang Ronda Reports. Arestado ang isang Indonesian national matapos mahulihan ng mahigit 3 kilong pinaginalaang shabu sa kanyang bagahe sa NAIA Terminal 3. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Igan, arestado ang Indonesian national na si Francesca Jovian matapos makuha sa kanya ang 3.7 kilo sa pinaginalaang shabu na nasa bat ng NAIA Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 alas 3 ng hapon kahapon. Kaya nahinala raw kasi ang maletang dala ni Jovian kaya nagsagawa ng 100% bag inspection ang customs dito. At nang usisa ay nakitang may punit ang tela sa loob at nang hilahin ito, dito na nakita ng meron itong 6 na bag na shabu na nakapailalim sa plywood na nagsilbing divider ng bag. Sinabi ang may street value na mahigit kumulang na 17 million pesos ang na-recover na pinaghinalaang shabu. Inamin na Jovian na kanyang bagahe ngunit mariing tinanggi nito na ang natagpo ang shabu sa loob nito ay kanya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA si Jovian. Igan? Hindi siya nakita doon sa x-ray machine? Ang sabi po, maganda raw yung pagkakapak kaya malamang hindi gaano malinaw kung ano yung laman ng plastic sa loob. So kabisado pala nila paano mapaganda yung pag-aayos ng illegal drugs na yan, ano? Yes sir, ayon nga po sa nakausap. So ibig sabihin, nakatuklas pa dyan, manual check-up. Hindi pa Yes, yung sir. mamahalin at modernong x-ray machine. Actually, Igan, nakausap ko po yung mga kasama natin sa PDEA. Sabi nila, karamihan sa mga ganitong sindikato, nagte-testing pa sila. So minsan, ang laman ng plastic ay arena lamang. Tinitignan nila kung makakalusot o hindi. Yung Indonesia sang galing dito na sa atin o nag-transit lang yan or paano? Galing itong Hong Kong, Igan, at pumunta dito sa Pilipinas. At Para ayon kunin lang sa yan. passport ng Indonesia, 5 beses na siya nagpabalik-balik sa ating bansa. Hindi rin sigurado kung 5 beses din siya may dalang shabu, no? Yes. Okay, maraming salamat. Detalye po mamaya, hatid ni Jay Sabale. Samantala mga kapuso, babala po sa mga nagko-commute dyan, sumasakay ng jeep at bus, 5 miyembro ng Laglag Baryagang ang umatake sa isang pampaserong bus sa Santa Mesa, Maynila. Kwento ng biktima, may naghulog daw ng barya malapit sa kanya. Isang lalaki ang umakmang kukunin ang nahulog ng barya pero
Halos alugin na raw ito ang kanyang sapatos. Nagulat na lang daw siya nang palibutan siya ng ilang panglalaki. Sa putong ito, doon na pala nadukot ang kanyang cellphone na nagkakalaga ng 40,000 piso. Napapansin niyang ninakawan na siya. Inabot niya mga suspect. Siyempre naman may mga traffic enforcers sa lugar. Agad nahuli ang 5 at hindi pa naitanggi ang krimen. Maraming ganyan yung yung attention mo. Ang kausap mo sa rescue, isang police Quezon City, ang pinakamatindi palang modus ngayon duragang. Duraan ka? Duraan ka para Siyempre, paano ka? Ay, gaganunin mo, di ba? busy Mawala ka. ka sa attention mo sa Nagalagyan dami. niyo na lang ang barya, huwag niyo na akong duran. Oo, grabe ka na pa. Dura-dura. Hindi, iba kadire. Kunyari, duduran yeah, ka rin. So, ang attention mo nasa dura eh. Ay. Tsaka mga suspect, mukhang mga estudyante. Or nagbibihis minsan, na naka-all white. Yung mag-aaway sa harap mo, idadamay ka. Kunyari, mag-asawa daw sila o mag-girlfriend, boyfriend. Di, tayo naman mga chismoso, tingin tayong ganyan. May dumudukot na sa bag natin o bulsa natin. At pag may nag-aaway Agaw na, attention pag may gang, mag-aaway parang na, ganun. hawakan mo na. Basta na wala yung attention natin, naku, talo tayo dyan. Nakakalungkot kasi parang dumarami yung estilo, no? Oh, marami. Iba Pero na. ito mga dura-dura, mga laglag pa rin, matatagal na yan. Matatagal, Nire-revive nila yun. Tsaka lumalakas ang loob. Alam mo kung bakit? Kasi ito rin itong mga batang hamog ng araw. Ayun din. no? Di ba? Hindi man nahuhuli mga yan eh. Lumaki na, mga kabataan na sila ngayon. So malakas ang loob nila laban sa mga otoridad. Di natatakot. Sanay na sanay. Ingat, lalo na back to school. Na, dami na naman yan. yung mga Oo, ganyan. doble alerto. Samantala, kumakalat ngayon sa social networking site na Facebook ang litrato ng dalawang sasakyang may parehong plaka na pumarada pa ng magkatabi. Sa kuha ni Yus Cooper Hilario Tamor Jr., nakapark sa isang mall sa Pasig ang taxi at ang pampasaherong AUV na may identical plate number. Sinadya po namin takpan muna ang plaka dahil hindi pa na nakukuha ng panig ang may-ari ng mga sasakyan. Nangako naman ng PNP Highway Patrol Group na magsasagawa ng follow-up operation kaugnay nito. Paalala nila, dapat ay walang kaparehong plaka ang isang sasakyan. Pero natatawa na lang yung Highway Patrol Group. Dati na yan eh. Ngayon lang na ano sa internet. Tawag diyang kambal. Pero nakita ko sa internet yan eh. Medyo hindi maganda yung pagkakadilaw ng isang plaka. So halatang ano yun, isa dyan ang fake talaga. Kasi walang pinagkaiba yan sa marami tayong nakitang 8. Pero di ba, na-raid na namin dati sa emergency yan, sa Banawe. Doon gumagawa ng plaka. Kasi yero lang yun. Pintura lang yan, tas 8. Yun. Doon gumagawa ng mga kakambal na plaka. Speaking of kambal, na-resolve na ba yung kakambal na sinasabi na plaka CJ dun kay CJ Corona? Ako hindi kambal. Plaka talaga ng isang may-ari. Oo, malalaman natin. Sino ang tunay na nagmamayari ng Oo, plaka? kasi Kanino nirentahan daw. nirentahan? Oo, nirentahan lang eh. At ito naman ang isang kakaibang kwento mula sa China. 24 na araw naglakad ang isang aso doon upang sundan ang isang lalaki sa pagbibisikleta nito ng halos 2,000 kilometro. Hindi naman daw talaga ang college student na si Zhao Yong ang may-ari sa aso. Pero nang makita niya ito kasama ang kanyang biking team sa isa nilang stopover, pinakain niya ang mukhang gutom at kaawa-awang aso. Mula noon ay sumunod na raw ito sa kanila. Kasama rin nila ang aso sa kanilang cross-country biking at nakuha rin itong umakyat ng 10 bundok. Naging patok pa nga sa social networking site ang kwento ng asong pinangalanan niyang si Zhao Sa. Dahil sa pinakitang loyalty ng aso, tuluyan ng inampuhan ni Zhao Yong ang aso. Oh, cute. Pinakain Sarap niya eh. naman, yung family. Kamukha siya, parang siyang Ganda. Jack Russell na may lahing iba. No? Marami siya mukhang Jack askal, eh, no? Russell Terrier. Oh. Chinese siya eh. Oo, tsaka yung mga, mga hayop natin, may buhay din yan, parang tao din yan. diba? Oo naman. Thank you, Alagaan Chao. natin. Web here tayo. Cute. Grabe. Alright, ito na mga balita pinag-uusapan ngayon sa mundo ng net. Iatid ko na dito sa ating Web Hear It. Web Hear It number 1, mga nakakabilib na balloon art beat sa games.yahoo.com. Kabilang dyan ang balloon art ng isang sikat na painting ng isang babae. Yan. Ito pa, cute to. Ang royal couple na sina Prince William at Kate Middleton. At meron din balloon art ng isang kabayo, karitela. Ayan sila, cute. Na may kasama pang kutsero. Papakita namin sa inyo yan. I wonder gano'n lang katagal ginawa yun. So may mga maliliit na balloons, may mga malalaki. Ayan yung karitela. May kutsero pa yan. Meron din silang Jack and the Beanstalk. Yan. At ang sikat na imahe ni Mona Lisa at mga prutas bilang centerpiece. Ayan ang Jack and the Beanstalk. Mukhang malaki din yun, balloon art. Actually, dito sa Pilipinas, ang gaganda rin natin gumawa ng balloon art. Nakikita nyo naman ito yung meron may birthday dito sa unang hirit, ha? Paganda ng paganda aming balloon art.
Kamukha niya si Squidward kung nanonood kayo ng SpongeBob. Ano? Pero pwede. Nandun naman yung kanyang tiyo. Ayun ang kanyang fruits with center para sa centerpiece. Nice, very nice, very nice.